ginamit ko sa mga gawain namin. Sabay sa ginamit niya sa mga krisyo sa gamit ko. Yung sinabi niya, at ang iba ang gamit ko, patawad ko ang sinawi sa akin 5 years bago na ubus yun, bago siya binawian nito. Sabi niya, Ama, kalapit na ako ang mga kagamitan at papasok na sa iyo lahat. Isauli ko na. Ngayon, ang sabi niya sa akin, Ama, ilang araw ay aalis ako pagsamantala. Alam niyo ang yan, pagsamantala. Anong klaseng pagsamantala? Dahil marunong ang katawan ko at marami ng bagay at hindi ko nagawa ang pinagawa sa akin at papalitan na aking katawan. Pagkatapos yun, 5 years, ay nakuha niya ng binigay na sa akin. At ako, Ama, paparaw na, mamayang alas 12 ng tanghali. At ako ay paparaw na. Doon ako, namatay siya sa harapan ko. Kinandong ko siya, sabi niya. Ayaw niya pamahawak sa asawa niya, sa anak niya, ay sa akin lang, kapatid niya ayaw. Sabi niya, ayaw ko sa kanila ang gusto kong humawak ng espiritu. Ngayon, tinanong sa kanya, mga kuya niya, ate niya, kung ako ay mamatay, huwag niyo ako basamuin. Dahil kung binasamuin niyo ako, babalik ako, hindi ko kayo tutulungan. Sino magbabasa ko sa iyo? Siya man ang basbas niya at mahalaga sa lahat. Hindi niyo alam, siya ang magliligtas sa iyo lahat. Si Eden. Umiyak siya. Sasabihin ko sa inyo, mamamatay na ako mamaya ng 12 o'clock. Bago ang papanaw, sasabihin ko na lahat sa inyo. Ano mga anak niya? Umiyak na sila. Huwag niyo akong basamuin. Dahil oras niyo akong basamuin, dahil di na ako babalik at hindi ko kayo tutulungan. Ngayon, ang sabi ng Ama, ang sabi niya, opo, pangako namin hindi ka basamuin. Yung patay ko, huwag niyo sabihin, ako ay namatay. Huwag niyo ako lagatin. Sindihan niyo lang ang kanila at ang sariling loob ng bahay lang ang may ilaw. May ilaw lang sa labas. Ang karton niya sa loob ng bahay, wala sa labas. Isipin niyo, ako ay natutulog. Ngayon, tumawag kami ng gumagawa funeraria. Dahil 72 hours ang gusto niya bago siya ililibing. Sabi ng funeraria may-ari matanda na. Sabi niya, hindi pwede po, kundi ba sa amoy niya, 24 hours, mag-aagnas na yan, luluho na ang katawan. Ang sabi ko, ako ang magawantay sa kanya. Wala man, ang magawantay ako. Sabi niya, posible, kung pwede po, lagyan natin ng plastic na lang ang likod niya. 24 hours lalagnas na ano yung katawan mo lulubo na. Ang sabi ko, basta magtiwala lang kayo, ay ang tao sa pagtitiwala, ang Diyos na ang bahala. Bakit hindi nyo gawin surukan? Bago nyo magsalita ng musga. Sige, ngayon, ako ang nagbihis, buong-buo. Namatay na alas 12, dinisyan ko na alas 7 ng gabi. Dalawa kami ang anak niya. Bago siya namatay pa, 12 o'clock. Nihingalo na siya. Ang isa ko at 12 o'clock ay namatay sa kandulan ko. Ayaw niya magpahawak sa kanino man, anak niya, asawa niya, kapatid niya, ayaw niya. Ayaw ko kayo humawak. Kung hawak sila, ay ginagano niya, ayaw ko kayo humawak. Mamamatay ako, kanto ng Ama. Dito siya namatay. Ang huminga-hinga siya. Dahil sabi niya, alis na ako din. Sabi ko, sige, malis ka na. Doon ako umiyak din. Sabi niya, bakit ka umiyak? Dahil ay nalala ko yung pagsauli mo ng kagamitan, nagsama tayo sa bundok. So, hanggang na tayo nilalakot, kinakulat-pasama sa akin. Ang pangalan ko si Rowan, ngayon sinasabi mo, ay si Eden ako. Ikaw na nagpalit na aking pangalan.
Yung tinatawag ng Ama, ang mga tao na hindi galing sa akin. Galing sa mga tao na ang gusto ko lang, proceeding din. Dahil sa galang respeto nila, ginawa niya Ama din. Wala akong magawa. Dahil ang tao ang nagsabi, respeto namin dahil kayo ang natutulong at napapagaling sa amin. Pwede po Ama din na lang ang tawag namin sa iyo. Dahil ang lahat yan, ang sabi ng Ama, ang lahat yan may katungkulan, may kasaysayan ang mga nangyayari sa amin. Diyan ka nagtaka. Humihingi na siya, humingalo na siya, alos gusto na niya sa mga na, sabi niya, then, paspasan mo po, ako, ay hindi na makakain na. Pagdudugyan, sabi ko, sige, magpaspasan kita. Pagpaspas ko, makaka-relax na naman siya, nakakain na naman siya. Tapos na naman, sabi niya sa akin, bakit ko umuiyak? Dahil, alam mo, ina, dahil alala ko ang nangyayari sa atin, sa paglalakad natin. Alala ko yung pag-permission nyo, yung pinag-dirap nyo sa akin, hindi pa ako nakabayad sa inyo. Sabi niya, huwag kang umiyak, dahil parang di ako makakalis-alis, dahil iyak-iyak, umiyak ka. Ang ngayon, sabi ko, okay lang nga, dahil yun na yun, saya lang aking sarili. Umiyak ka, malungkot ako, dahil ikaw ay pupunta na sa tahanan aking Ama. Sa ating Ama. Ngayon sabi niya ako, sige, alis na ako. Gumagano na naman siya, di na makahinga, umikot-ikot na mata. Then, paspasan mo ako, di na makahinga, pinaspasan mo ulit. Sabi niya, pagpaspasan ko, makahinga na naman. Pagtingin niya sa akin, bakit ka huminga? Puro hindi ako makakaalis. Nagsagot ko naman sa kanila, Jesus. Paano ka ay makakapatungo sa ating Ama? Kung ikaw papaspas ka rin. Sabi niya, simula ngayon, huwag mo na paspasan. Dahil ay patungo na ako. Ngayon, mamaya, isa tutulog, di na siya huminga. Katapuso niya, magsalita, ay di na siya, dahil patay siya. Umikot na naman niya. Tinignan ko, pinituran ako na siya kasama ko, umilaw ang kamay ko. Patungo. Ngayon, sabi ng Punaraya, masamay natin. Sabi ng Punaraya, ay, wow. Dahil yan ang binili sa amin. Sabi niya sa Mitiro, 22 hours bago living. Sabi ko, wow, na ako nang bahala. Hindi mo alas 7, dapat ulitin ang ikot ng dati ng patay. Kasi matigas na, no? Ako ay nagbihis. Dalawa kami ang anak niya ang dalaga. Sabi ko, Pina, gusto mo ang damit mo ay pupulitin ko, ayaw mo palabot. Mamaya, lumambot ang katawan niya, hindi na matikan. Nagilay yung kamay niya at tumas. Nabihis siya. Ang damit niya ay walang pulit. Ngayon naman, ilalagay na namin na sa katao, dumating na tao. Nakabukas sa isang mata niya, sabi ng isang Punaraya, sabi niya, kunin natin ang formalin para didikit ang kanyang mata. Pumunta sa sakyan. Sabi ko, ina, sabi ko, darating formalin, kundi mo didikit yan. Ilagay mo ang mata mo, ang kamay mo sa mata ko, ilagay sa mata. Tignan mo, dikit na. Ay, takot ka rin, formalin na, sabi ko. Ay, nakita ka? Oo. Ngayon, ang ginawa ko, sabi niya, imaga, sabi niya, tapos ilalagay namin sa tao, sabi na may adi ng Punaraya. May edad na. Matanda na ako. 24 hours. Agnas yan, lulubo ng katawan. Ay, sabi niya, importante, lagyan natin na ng plastic sa ilabaw. Sige, lagyan natin plastic, patawag natin ko sa mga. Kinabuktasan, 24 hours. Tinignan nila, madalas ng bulaklak. Pagtingin nila. Boss, wala nang bago ang patay. Sabi niya, siya pa rin. Sabi niya, posible. Sabi niya, at tapos yung gabi, tignan ulit. Siya pa rin. Sa 40 hours. Ganun pa rin. Hanggang nalibing. Hindi naglubog kanyang kamay. Gumanda pa siya ang kamay niya, malinis. Sinabi ko, ako, kasirog, dapat ako patay siya, malinis.
Sabi niya, boss, wala. Doon sila naniniwala. Dahil noon, ang mga iba nila naniniwala sa akin. Kung yung nakita nila, nasabi niya, Amay din, pwede po paglibing ni Edna at punta kayo. Lahat kami magpapagamot sa iyo. Dahil nakita nila ang ebidensya, 72 hours, walang nangyari sa katawan. Hindi nakamoy, malinis ang katawan hanggang nilibing. Ngayon, sabi ko, tinatawag sa kanya, at ako ay pupunta na doon sa inyo. Marami maghihintay sa gusto nila daw ay magpagamot. Ang sabi niya sa akin, uwi ka na sa bahay, huwag ka na pumunta, huwag ka na darating, dadaan sa cemetery sa akin. Kahit di siya patay, katawan lang yan. Katawan lupa lang yan. Binalik lang ang katawan ko sa lupa. Ako nandun sa bahay mo. Ang espiritu natin huwag pamatayin, yung katawan yun, babalik ka rin sa lupa. Halika po, hindi mo kailangan at pupunta sa akin. Darating ang panahon ako ay babaguhin ng Ama. Puso tayo, mayroon tayo ang buhay natin, mayroon rin panalisyon, pwede tayo ibalik ng Ama dito sa lupa. Ang iba na ang Diyos. Hindi na iba, siya kanyang ang Diyos iba. Kung tinutumanggap at siya ang mga magulang ng mga buhay, yun ang halos kakawin natin yung buhay ng iba. Puso sabi ng Ama, ang lahat yan ng bagay. Basta gumawa ng kayo lahat ng kabutihan, ako ay nasa inyo. Kung maaga kayo at akin ay naglilingkod, dala-dala niyo pati ang inyong buhay, pwede ko babaguhin. Dahil babago yan, sa pag-isip mo, wala kang bagay ay binangga at marunong kang mahal, tignan mo ang sarili mo, ay magaan yan, ay wala kang nararamdaman ng sakit dahil ang nararamdaman mo lang ng pag-ibig ang bawat isa sa atin. Yun na naman ang gusto na pag-ibig. Magkakaisa tayo dahil lahat yan ang pag-ibig, ang yan ang buhay sa atin ng Diyos. Yun ang gusto ng Diyos ang pag-ibig. Ito gagawin natin, gagawin ko kaya ay para sa atin lahat. Hindi po ito natural, first time po ito nangyayari. Ang sabi ng mga pasensya kayo lahat, hindi tayo makawakan. Kung meron darating sila dito, kung darating strike, ay sila matatawag sa inyo. Dahil ang sabi ng mga, dahil mamayang gabi, magsimula ka lang dapat huwag ka muna ng mawak. Pag-bless, hindi na rin pwede. Kung pwede, huwag mo na nakakasok, dahil mapaalam ka sa amin. Dahil mayroon tayo pag-uusapan sa amin ng Diyos. Ito, masinsiyan para ay anuman ang bagay, ibibigay ko para sa iyo at para sa kanila. Huwag nilang isipin at binaliwala sila. Isipin ninyo, mayroon kayo ay magtatanggol sa inyo. Ito, ang pag-aastra natin, pag-aastra ko mamaya, hindi ko rin alam. Ang Diyos lang ang magsasabi ng mga sa akin. Pasentante, pray to God, sikat na lang ang lahat ang masusunod para ng pwede kahit sino sa atin. Mas kuminig tayo, kung ano man ang mga bagay, ang salita para sa Diyos, ay para sa Diyos. Para sa tao, ay para sa tao. Ang bata, may kasama siya. Ang bata ay tayo, ay siya, ayaw niya sabihan, ayaw niya sa mga bata. Dahil bata pa daw sila, dahil sila yung mga sinabihan, mga edad na, sabi niya, antik na daw sila, oo, sinabi sa akin, yung tao mismo sila. Sabi ko naman sa kanya, bata man matanda man, bata may misahe, siya yun. Dahil binigyan siya ng misahe, mapalat siya ang nagbigay ng misahe, para pakinggan natin ano mga misahe galing sa langit. Tama? Hindi. Ikaw tayo ay may edad at sana na espiritu kung walang misahe, patay. Pero lumating na sa atin, lumating tapos na. Ang hinihintay natin, yung ngayon, ano ba ang misahe pagdarating ngayon? Dahil maraming nangyayari ngayon, kailangan ang ngayon. Kung ano man ang ngayon, para malaman natin, ano man ang sasabihin na natin. Tama hindi?
Yun ang aking makalaga. Nanging pandin siya, naniwala din si Israel, kung bata nagsabi, at tinanong kung sino ako, ang sabi ng bata, may kasama siya ng babae, ay namatay. Sinabi ito gabi. Ano sabi ng bata? Ay, sabi niya, siya na si Ama. Siya ang sabi niya. Kayo, mag-isip kayo kung naniniwala kayo, hindi. Dahil sa kanila, hindi naman sa akin. Tama. Oh. Mabuti lang sa akin. Yung bata, hindi nila kilala. Ayun lang. Oh. Si Mami, nakita niya, nung kami, nung nanay-tulo. Sa Manawa. Oh. Hindi siya doon. Oh. Ano sabi? Sabi nung si Sister Glo, napunta po kami doon sa Manawan. Ito. Magandang hapon po sa inyo pong lahat, mga ina, brothers and sisters. Nung pumunta po kami doon sa Manawag, doon po sa Bubon, si Sister Glo, nandoon po. Ngayon, napunta po kami doon sa mismong gamutan niya. Marami siyang ginagamot. Sinong magpapagamot? Sabi ng Sister Glo. Ngayon ako, sabi ni Ama, ako yung baston. Ngayon, nagpagamot si Ama. Nung paggamot, ginaganito niya yung paggagamot eh. Dinidin niya yung kamay niya tapos iniikot-ikot dito yung paggamot ni Sister Glo. Mamaya-maya, may sumanib sa kanya. Ang Diyos Ama sumanib. Na ang sabi ng Ama, nandito ng aking anak, gabayan niyo siya. Siya ang naunang bumaba dito, susunod po kami, sabi niya. Noong sinasabi yun, mamaya-maya, pinakita yung mga pitos, mga bato na pitos, puso, mamaya-maya kinanta na si Ama din. Yun po yung nangyari po doon sa Bubon ng Manawag, yung sa gamutan po nila ni Sister Glo. Kinantahan si Ama ng Come Holy Spirit. Yun po yung kinanta po kay Ama. Lahat, masaya sila na si Ama nakilala sa pamamagitan ng mensahe at saka yung bato na simbolo ng bato. Yun po yun na mensahe rin sa kanila. Kaya yun po yung nangyari po. Yun naman po. Maraming salamat po. Alam mo si mga nanay ko, siya ang leader. Pinakamataas ang spiritually dito sa Manawag. Dahil siya, marami siya may push-push siya. Marami siya mga kasamahan. Kasi sa managin niya sila, at ako ay dumating kami doon. Parang titignan nila yung basong kutira na tawag namin. Parang kita po nila matawa-tawa sila. Kapag po pumasok ng sakit nila mismo. Tingin nila at sila first time na yung nakita. Dahil siya dahil bigla-bigla lang sila ipapasok. Kasi ang pinapasukan niya yung leader. Kung leader ang pinasukan, wala na sila magawa. Tama hindi. Yun ang inikalan nila. Puso, gumano si Diyos sa akin. Nandito na ang aking anak. Kung muna na siya at susunod kami. Ito naman ang bagay at hindi sa akin kahapon. Basta ng gabi, hindi ko alam kung ano ang bagay. Basta kailangan ko labitas doon pagbihan. Ang tatlo ay nasa harap, nandito rin nasa harap. Tapos, paikot na ang pagbihan. Parang lumo natin yun. Dito. Kasi, labing tatlo sa kandila at ako lasta. 3, kandila, ako mag-isa. At napaikutan na ng 10 ilaw sa paligid. Ibig sabihin, ang mundo, bilog ay isang araw. Hindi lang no? Dahil ang Diyos na nakakaroon kung naman, ang bagay, kung ginagawa sa atin, gawin natin. Ang tayong samahan, kapit-isipan tayo. Walang posible ang Lord ang kasama natin. Amen? Amen. Huwag kayo sa inyo. Kapit lang tayo. Huwag kayo lakala. Matatapos na rin natin ang hirap natin. Dahil sila rin ang therapy. Marami spiritual na yun. Sinasangiba na mga bata at mga misahe. Darating sila dito. Alam ko, malapit na sila ang therapy. May mga iba na usap-usap na. Kung kayo sila bibiglaan lang. Dahil sabi ni Israel, papalan ang kasya, papalan ang lumaw. So,
kunting kulang dito, baka. Yung higaan ko, ganyan na lang. Doon sa flooring ko, hindi umabot. Doon sa kwarto, lahat dito, basa. Hindi pa ito natapos. Hindi pa naman. Ang paggawa na ito, ngayon, wala nang baka. Kahit naikot na ang ulan, dito sa amin wala nang baka. Dito ang pinakamababa sa lahat. Nagtataka sila, bakit dito hindi na bababa? Napatayo na itong templo. Tama hindi. So, ang talasyaw, ang mababa, lahat. Ang tubig. So, ngayon, ang pinakamababa, tumaas. Kaya sabi niya, walang posible tuloy. Ibig sabihin, nasa atin siya. Ayan. Baka gusto mo yung isa-isa dyan. Parang gusto mo na sasabihin. Yung tungkol po, share ko lang po yung tungkol po sa kailangan ang natin ang Diyos na nagbigay ng buhay sa atin dahil siya po yung wala po tayo dito sa mundo kundi dahil sa Kanya. Kaya huwag natin kakalimutan ang Diyos na nagbigay sa atin ng buhay, si Jesus. Nasa Pilipos chapter 2 verse 3 hanggang 4, huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad ninyong matanyag. Bagkus, magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo'y mabuti kaysa iba. Pag malasakit ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang sa inyong sarili. Magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus. Yun yung sinasabi sa atin palagi ni Ama na magpababa lagi. Huwag nating kalimutan ang Diyos na nagbigay ng buhay sa atin, si Jesus Kristo. Dahil wala tayo dito sa lupa kundi dahil sa Kanya. At huwag nating isipin yung pang sarili lang natin. Kumbaga, isipin din natin ang kapakanan ng iba, mga kapwa natin. Kaya gawin natin ang kabutihan dahil yan ang madadala natin patungo sa langit, ang pag-ibig ng bawat isa. Yun lamang po. Maraming salamat po. Ano po siya yan? Yan ang mag-usta. Yan ang mag-usta. Di ba sinabi ko sa kanya? Mag-relax lang siya. Gusto ang lahat yun. Mahuli yun, pumutok. Dahil kung hindi mo nagot yun, ngayon ito kaya niya. Ano, ganito? Katawag ka? Sabi ko sa kanya ay pinakita na ayaw gusto makita. Nagpapakita sa iyo ngayon ay pakita ang tao naman mag-base ka kapag sa bayan ko na kayo dito ang tama ito. Minsan ito, gusto mo na rin mamamatay, gusto mo mamamatay ka na. Dahil tama hindi ko po. Dahil sa problema mo ganyan yan. Sabi. Nangyari pa dahil sinabi sa kanila at ang mga sama ang kaluban niya. Kasi ikaw kasi, paminsan, sabi ko, kasalanan mo rin yung ina. Sabi niya, walang kasalanan. Wala na kasalanan, may kasalanan ka. Paano nagkapuli yung anak kung walang kasalanan? May nagawa ka, ayaw niya. Kami niyo, meron sabi niyo. Dahil sa mga lupang ka. Dahil, kung dapat yan, kausapin muna sila bago ka magbita. Kasi yung mga kanya, sabi niya, kung anak siya, sana yung pati niya, wala na. Sabi niya, wala ka sa kapag nag-opera sa akin. Dahil nag-opera ka, kausapin yung mga anak mo para hindi magkamdaw sa iyo. Kasi masama ng loob niya sa iyo. Para ayaw ka na makita. Di ba? Para tayo sa hospital, ay nakikita ko, parang ayaw niya. Oo, nag-iisipa mo. Parang kasi nasipa, no? Oo, sabi niya. Ayaw na nagawa mo yan. Nakahuli ko ka. Dahil may kasama
siya. Kung ano ang problema niya, sinabi ko ng lahat. Maganda yun. Tama, hindi. O tama. Parang niya, alam, kasi nakikita ko sa iyo ang lahat. Minsan ako ka sa gilid. Hindi mo na alam. Gusto mo na mamatay. Ang kamatayan, ang Diyos ang nakakawag, hindi ikaw. Yung patay na sarili mo. Sana po nila po nila. Oo. Sana kung tama, hindi. Opo. Hindi na nataan ko yan. Ako nataan ko yan. Uy, good afternoon. May nakuha sa iyo kung mamaya. Si Mami. Kailan ko no? Sabi na naman sa akin. Sabi niya. Pagkasunggan. Ay, bawal. Ngayon, yung anak niya ay may cancer. Sabi ko, gusto niya papasta. Sabi ko, una ko yung papasabihin ko, alam mo, kasi yung anak mo. Parang ayaw ka na makita. Parang na-seal ka na. Tama, hindi. Opo. Hindi na siya salita, inulaan ko na siya. Tinanong ko yung pangalan niya, ano pangalan niya, tapos sabi niya, siya ganito. Tapos sabi ko, alam mo, kasi yung anak mo, ayaw ka gusto makita. Parang, yung parang, ayaw ka na. Tama, hindi. Opo. Lumapit ka, parang ayaw niya. Opo na okay siya, yung paa niya mawak, sisipa-sipa niya, ibig sabihin, ayaw pa rin dala-dala niya. May kasalanan ka, sabi nito. Ang sabi niya, wala. Walang isang anak magtampo kung wala kang kasalanan. May ginawa ka di maganda. Ay, meron. Diba? Inamin ba? Tatatawin, niiyak siya. Sabi niya, o ngayon, nasaan ka ngayon? Doon siya maago ng buhay. Ay, sumagot ang kanya. Grabe na. Oo nga, sabi niya. Sabi ko dito, tama po, sa kanan. Hindi pa nagkwento ako. Oo, sa kanan. Sinabi ko, katapos, ngayon, niyak ka, pinatawad mo sila. Ay, dapat ikaw, alagaan mo sarili mo. Dahil kung inisip mo siya, hindi ka kumakain, para sa kayo may sakit. Para sa kayo may kasalanan, kayo may sakit. Kung hindi, nakita mo sa kanya, kung gusto mo sa tulungan, kumain ka na kumain, magpalakas ka, para makikita mo, malaga mo siya. Gumawa ka ng paraan, para makawa siya. Ngayon, may bulong sa kanya, may Diyos marunong patawad. Ikaw ba na? Tapos, ito na gagawin mo, pumunta ka sa liblib na siyang lugar, sabi niya, ama ko, gusto ko na mamatay. Di ba? Hindi. Opo. Paano alam ko? Tanan ang minahon. Yun na yun. Sa ko ni istorya ganda. Alam mo, minsan, nandun ka sa mo, hindi mo na, minsan, gusto mo na sumigaw, gusto mo na kasi, opo, sabi niya. Kaya lahat ang mga kanya na ginawa mo, ilantad ko na sasabihin ko ng lahat. Kahit di kita ngayon na kita, tayo usap. Sabihin mo na kung hindi, upo, upo, upo. Dahil lahat ng kahisayan niya, ang ginawa niya, sinabi ko sa kanya, minsan, magdadagdag ka. Akala mo, di ka wala kang kasalanan. Dahil walang anak, magdagdag sa'yo kung wala kang kasalanan. Meron kang kasalanan. Pag siya umiyapit. Napayak ako daw mo yun. Man-tur-tur lang naman yun mo sa kasya. Yun ang tao yun, hindi naniniwala yung sabi. Totoo yun na, dahil pumunta namin. Hindi ka sa noon, punta ka dito, nag-poster pala. Upang, ano no, Ayaw kong sinabi sa kanya, lalo sa mga ano. Oo. Gusto mo lahat yan, sabi ko. Sasabihin ko na siya. Sinabi, hindi siya nasalita. Binanggit ko na lahat. Lahat ang gusto sabihin, sasabihin ko na lang.
para gano'n siya, ano masasabi ko? Sinasama nila ako. Usok lahat ng mga yan, isipin yung pray na tayo. Ang lahat yan ay mahinahana. Doon mamaya ako, sabi ko sa inyo, nag-astral ako mamaya, pero pula. Ito, istelo ko. Nasa gitna ako, nandito ako, tatlo kandila sa harap, at paikot ang mga kandila ay sabi naman sa akin, sipo lang muna kami na nagsusuwag kami na manawak o kaawak dahil mahalaga ay tubig na dahil narapit ang mga Espiritu Santo. Ito, ang paglalakbay ko ito, yung mga ano ko mamaya na sa hanggang 3 araw ng Biyernes. Dahil first time ito nangyayari ko. Dahil lang ito, ngayon lang ang mangyayari, iba ang astral ko. Para ako lang para sigura. Nasa gitna ako, sa katalila, sa harap, kay ikutan ng ilaw, isa o 12 o'clock. Kung sa mga kaina, huwag kang mawa, huwag kang mawa. Sabihin mo sa kanila, ingat nila ang kanilang mga katawan. Kung magtiwala sila, kuwasan ng tubig at kainan nila ang kanilang mga sarili. Kung ang mga ginagawa ko sa inyo, gawin ninyo. Magtiwala kayo. Huwag kayo matakot. Huwag kayo mag-isip ng ano-ano. Ang isipin mo, mayroon lang ako pinagampanan, pinagawa sa akin ng Diyos. Ang sabi, kung kayo ay hindi nyo alaga sa sarili nyo, bahala kayo. Dahil ang pangako na ang masakit, huwag mo silang lapitan, huwag mo sa akin. Kahit ano, bakit hindi nila alaga sa sarili? Bakit wala siyang tiwala sa